Sama-sama tayo, maisog luksang bayan tayo. So kayong mga young guns kayo, no, magiging gun-youngs kayo sa September 21. Kaya Sir Jerry, sir, anong masahe mo sa interview ni VP Inday na ang mahawak lang ba ng budget ng Pilipinas ay 2 tao lang, si Congressman Bato Romualdo at si Congressman Saldico. Anong masabi mo? Yung ang nakakalungkot doon, ano, dahil doon pa lang ay talagang nagpapatunay na talagang matagal na pala tayong dinoloko nitong administrasyon ni Bongbong Marcos. Talagang bangag na bangag ang galawan sapagkat bakit ko sinabing bangag na bangag ang galawan? Eh hindi na sumusunod sila sa sa batas eh. Wala na doon sa itinatadhana ng batas yung kanilang mga ginagawa. Kumbaga, ano pa yung mga ginagawang budget deliberations kung ang nasusunod lamang pala ay 2 tao? Yun ang masakit. Sir, ito para sa dalawa nating magagaling bigay ng kanilang opinion at komento. Kaya Atty. Harry Roque po tayo. Kasi ngayon, actually yung nag-serve ng warrant po ngayon, ay hindi lang po yung yung taga-kamara eh. Ginamit na nila ngayon ang CIDG at PNP. So, base sa report, 2 address po ni Atty. Harry Roque ang kanilang pinuntahan. Pero hindi nila nakita. So, ano po yung makomento natin dito, sir? Eh, bilang alagad ng batas, pagka kasi order of arrest, ang kinikilala naman ng law enforcement units, lalo na ako, dati ako na alagad ng batas, pagka ganyan, nagkaroon ng pag-aatas para ipatupad, wala ka namang magagawa, hindi ipatupad. Brother. Ako ang take ko dyan, ganito lang naman kasimple. Alam naman natin na si Spokes Harry Roque, talagang maisog yan. Isa sa mga maisog resource speaker natin yan. At alam natin talagang ito, markadong-markado si Atty. Harry Roque na supporter ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Now, aside doon sa ginagawa ngayon, no, na pagbibigay ng warrant of arrest sa CIDG at sa PNP, okay fine. Ginagawa nila yung trabaho nila. Pero ang tanong natin palagi dito, meron na po bang naisampang kaso kay Atty. Harry Roque? Ito kasing pagkukontempt na to ng Kongreso, ganun din ng Senado, kitang-kita natin mga kapritsyo lang to eh. Mga kapritsyo lang na kung saan, kung titingnan natin, itong si Atty. Harry Roque, isa na lang po siya ngayong simple at payak na mamamayan. Bakit mo i-require ng SALN? No, meron na siyang tinatawag na pribadong buhay ngayon. At siya, sumasama po siya dito sa hakbang na maisog. Bilang isang Pilipino na dating nasa gobyerno, nakitang-kita niya yung nangyayaring pagkakamali. Kitang-kita niya yung nangyayaring pang-aabuso, kitang-kita niya yung kabagagan ng presidente, at kitang-kita niya ngayon yung mga anomalya na nangyayari sa ating gobyerno. So personal na buhay niya na to eh. Dapat hindi na siya dinadrag diyan sa mga Congress inquiries na yan. No? Kaya ito, malinaw na malinaw, inaabuso ng mga nasa Kongreso ang kapangyarihan nila para manggipit, no, ng mga tao na alam naman nila na dikit sa mga Duterte, pinagtatanggol ang Duterte, pinagtatanggol ang mga Pilipino. Kaya malinaw ang layunin ng Congress inquiry na to na political harassment. Ayun, kung talagang may kaso yung tao, ba't kailangan mo i-televise? Bakit kailangan gamitin mo ang kapulisan na pinapasahod din ng taong bayan na yan para sa kapritsyo ninyo? Kapritsyo ang tawag ko dyan. So hindi nyo dapat na iparesto yan. Dapat sa korte nyo ipailan at si Atty. Harry Roque, abogado rin naman yan, meron tayong judiciary system na dapat tumahawak dyan. Kaya yung sinasabi ninyo na kaya ginagawa nyo yung investigasyon na yan, in aid of legislation, why not investigate the appropriation chairman and the Speaker of the House, yung sinasabi mismo directly ng ating Vice Presidente na Inday Sara na kayong dalawa ang sumasalsal, no, sa kaban ng bayan. Kayo ang dapat na imbestigahan. Kaya kayong mga congressman kayo, mga buwaya, instead na si Atty. Harry Roque ang pag-initan ninyo, yung kapwa yung mga nasa Kongreso ngayon, ang imbestigahan ninyo. Takot kayo, bakit? Magnanakaw din kasi kayo. So yan po ang sagot natin. It is a pure political harassment na ginagawa kay Atty. Harry Roque gamit, no, ang institusyon ng kapulisan at iba't iba pang denominations para po gipitin
ang ating dating spokesperson, Harry Roque. So personal po yan. Ako ay madagdag ko. Yung issuance ng order of arrest ng Congress, ito ay naniniwala ako na matagal nang naplano. At ito ay kumbaga ginagamit lang upang maharas, upang gantihan, upang ipahiya. Ipakita sa sambayan ng Pilipino na kahit na sino ay kaya nilang kaya-kayanin. Ito lang yung ano na yun. At ang malungkot dito, siyempre, kapag ka nag-i-issue sila ng ganyan, ay yung mga alagad ng batas ay walang magagawa kundi tumalima sapagkat yan ay galing doon sa Kongreso. Diba? Kaya yun Pero yung sa likod ng pagkaka-issue niyan ay talagang yan yung yung hindi maganda sapagkat nawala na yung essence ng pagiging makatwiran at makatarungan ng ating Kongreso. Idagdag ko lang dito, JM, no? Although dalawa tayong ini-interview, pwede ba ako'y magtanong sa'yo? Opo. Okay, no? Kasi isa din akong accidental vlogger, no? Accidental, no? Kasi nga, hindi naman ako vlogger. So magtatanong kay Tito JM ngayon. Kasi ang nagputo sa kapulisan na arestuhin, no, si Atty. Harry Roque ang Kongreso. Now, my question is, I believe that the Congress, meron silang Sergeant at Arms. Meron silang Sergeant at Arms. Na sila yung inuutusan, no, sila yung kamay ng Kongreso para mag-implement ng mga utos. Pero is it legal, no, na yung pag-aresto na yan kay Atty. Harry Roque ay ibigay sa mga kapulisan? Kasi ang pagkakaalam ko dyan, guys, Tito, pag ang kapulisan nabigyan ng warrant of arrest, dapat yan galing yan sa judiciary. No? Legal ba na ang Kongreso magbigay ng utos sa kapulisan na iparesto si Atty. Harry Roque, samantalang meron naman silang Sergeant of Arms ng Kongreso? Ito ba hindi kalabisan or abuse of power na kapulis pa ang utusan para sa pag-aresto, lalo na mga taga-CID, NBI o kung sino pa man? Legal po ba na mag-utos ang Kongreso sa kapulisan? Opo, maaari po nilang hilingin yung tulong o assistance ng mga law enforcement units patungkol doon sa siyempre pagka ganyan ini-issue ng mga ng Kongreso. Ang Kongreso kasi na itatag sa pamamagitan ng konstitusyon. Kaya isa yung pag-issue ng order of arrest ng Kongreso doon sa mga doon sa mga resource person na pinaniniwalaan nila na lumalabag doon sa kanilang mga rules. Ngayon, kung yan talaga trabaho ng kanilang Sergeant at Arms, pero maaari po nilang hingin ang assistance ng ibang law enforcement agencies para makatuwang nila o makatulong doon sa pagsiserve ng arrest order para maidala yung taong binabaan ng utos upang sumagot doon sa mga katanungan na itinatanong ng mga nag-iimbestiga sa Congress. Okay. So, ang ganda po ng sagot ni Tito JM, pero para po kasi sa akin, bagamat tama po 'yun, masasabi pa rin nating abuse of authority ito abuse of power. Bakit ho kanyo? Pansinin po ninyo sa loob ng almost a month na naitatag ang Quad Committee. No, ang po pwede mo lang kasing isagot diyan sa mga Congress inquiry na yan, yes or no lang. Kailangan ang sasagot mo diyan base doon sa paniniwala nila na ikaw ay may kinalaman doon sa gusto nilang ibintang na krimen at ituro ang mga Duterte. Tama po. Kasi